Magandang hapon po kay Ginang Emelda at sa inyong lahat. Ako po si Princess Gia Malanao at ngayon po ating tatalakayin ang Noli Me Tangere na isinulat ni Jose Rizal. Ngayon po ay aking ilalahad ang talasalitaan sa Kabanata 49 at ang buod ng Kabanata 49 na pinamagatang ang tinig ng mga inuusig. Narito po ang mga tauhan sa Kabanata 49 na sina Crisostomo Ibarra at Elias. Ngayon po ay aking ilalahad ang buod ng Kabanata 49. Sa Kabanata 49 ng Noli Me Tangere, nagpakita ng hindi makatarungang pagtrato ang mga Kastila sa mga Pilipino at ang sistema ng katurungan ay hindi patas, kundi pabor sa mga Kastila at simbahan. Nagkita sina Crisostomo Ibarra at Elias sa Dalampasigan. Nais ni Elias na tulungan si Ibarra sa kanyang mga plano para sa bayan. Ngunit magkakaiba ang kanilang pananaw. Naniniwala si Elias na ang revolusyon lamang ang solusyon sa mga problema ng kanilang bayan, habang naniniwala naman si Ibarra na ang mapayapang pagbabago ay mas epektibo. Sa huli, hindi sila nagkasundo at naghiwalay sa pag-asang magkakaroon ng ibang pagkakataon para sa pag-uusap at pagkakaunawaan. Sunod ko naman pong ilalahad ang talasalitaan sa Kabanata 49. Ang unang talasalitaan ay pribilehiyo. Ang kahulugan ng pribilehiyo ay karapatan. Pangalawa, depekto. Ang kahulugan ng depekto ay kamalian. Pangatlo, abusado. Ang kahulugan ng abusado ay mapang-abuso. Pang-apat, seguridad. Ang kahulugan ng seguridad ay kaligtasan. Panglima, bundat. Ang kahulugan ng bundat ay malaki o mataba. Pang-anim, alitan. Ang kahulugan ng alitan ay away. Pangpito, daing. Ang kahulugan ng daing ay reklamo. Pangwalo, pinanggalingan. Ang kahulugan ng pinanggalingan ay pinagmulan. Pangsiyam, wagas. Ang kahulugan ng wagas ay tapat. Pangsampo, buwaya. Ang kahulugan ng buwaya ay sakim o gahaman. 11, maralitang. Ang kahulugan ng maralitang ay kawawa o kaawa-awa. 12, mapusok. Ang kahulugan ng mapusok ay madaling magalit o mainis. 13, kakalingain. Ang kahulugan ng kakalingain ay aalagaan. 14, pampang. Ang kahulugan ng pampang ay dalampasigan. 15, kaligayahan. Ang kahulugan ng kaligayahan ay kasiyahan. 16, obhetibong pananaw. Ang kahulugan ng obhetibong pananaw ay walang kinikilingang pananaw. Panghuli ay aking ilalahad ang mga aral na mapupulot sa Kabanata 49. Ang pananaw ng iba ay kailanman ay hindi mo ito mababago. Walang isang solusyon sa lahat ng problema. Mahalaga ang pag-unawa. Ang karanasan ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw. Yun lamang po, nawa po ay marami po kayong naintindihan at maraming salamat rin po sa pakikinig.